Una, kaya, kaya. Bundok at saka yung river system. Kultura. Bayanihan. Yeah, yun. Ano ba po? Magandang kultura. Yung mga taong nakatira sa mga malalayong lugar. Ethnic. So yung mga sinaunang tradisyon ng mga Pilipino or kahit anong kultura. Yung mga Igorot, yung mga Aita, ganyan. Yung mga indigenous tribe. Ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang grupo ng mga katutubo. Sa mahigit na 7,100 mga isla, ang mga grupong ito ay nakatira sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Ang bawat grupo ay pinanghahawakan ang kanilang mga tradisyon at mga paniniwala. Hindi kukulang sa 14 na milyon ng ating populasyon ay binubuo ng mga indigenous people o mga IP. Sa dinami-rami nila dito sa Pilipinas, makikitang may kakulangan pa rin sa kaalaman ng tao tungkol sa kanila. Sino nga ba talaga ang mga IP? Indigenous people, may anthropological definition na sinasabi ito yung mga original na mamamayan ng isang lugar, parang katumbas ng konsepto ng Aboriginal peoples. Yun ang mga tao nasa ancestral lupain over. Bagamat mayroong mga IPs na nandoon sa pamayanan, halimbawa dito sa Maynila, sa bayan, wala na doon sa kanilang teritoryo, IP pa rin sila. Sa Pilipinas, sa konteksto ng mga IP, ay ito yung mga tao na nung dumating ang mga colonizers o mananakop ay sila yung hindi nagpasakop. At ang forma nila ng hindi pagsakop ay lumayo sa tinatawag natin ngayon na mainstream. At dahil dito, nung wala na yung mga mananakop at naging estado na ang Pilipinas, dahil sa pagkalayo nila sa mainstream, ay nakitang naiiba na yung kultura nila mula sa mainstream. At itong pagkakahiwalay at pagkakaiba ng kultura ay naging basehan ng diskriminasyon sa kanila. Pero sa usapin ng kultura, yung sinasabi na sila yung meron pang unique o kakaibang kultura mula sa mainstream. Pero yung pagka-unique na yun ay merong historical context. Taong 1997 nang maisabatas ang Republic Act No. 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act. Mas kilala bilang IPRA, ito ay naglalayong protektahan at maitaguyod ang mga karapatan ng mga IP. Masasabing ito ang unang batas na kumakalinga sa mga IP dito sa Pilipinas. Ngunit tulad ng ibang mga batas, may mga kalakasan at kahinaan din ang IPRA. Ang IPRA, ibig sabihin nito ay Indigenous Peoples' Rights. Ito yung Republic Act 8371 na naging batas siya noong 1997. Sa madaling salita, ito ay batas ng Pilipinas para pangalagaan ang mga karapatan at kalagayan, kapakanan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas. Siya siguro yung unang batas sa buong mundo sa usapin ng pangangalaga ng mga karapatan at kalagayan. Kaya yung ibang bansa, tinitingnan nila kung paano ito ipinapasatupad sa Pilipinas. Ang IPRA, maraming mga nilalaman na kontra sa ating konstitusyon. Halimbawa, sinasabi sa IPRA na lahat ng mga nasa loob ng ancestral domains ay pag-aari ng mga IPs, including subsurface minerals. Mga ginto, mga nickel, pag-aari yan ng indigenous peoples. Ang sinasabi ng ating konstitusyon, yan ay pag-aari ng Estado. Ang pag-aari mo lang ay ang surface rights. Siyempre, kapag i-develop yung subsurface resources, babayaran ka ng Estado para ma-access yon, di ba? Pero hindi mo pag-aari yon. Ang IPRA, sinasabi, hindi sa katutubong Pilipino yan. Na bagaman mayroong NCIP, yung National Commission on Indigenous Peoples, at mayroong batas na nilikha noong 1997, yung IPRA, Indigenous Peoples Rights Act, ay ito ay resulta ng aming pag-iisip, no? Na kung saan
may porsyento na favorable sa amin o pabor sa amin at meron din namang hindi favorable. Sa usapin, malaking usapin dyan, yung papaano talaga kinikilala ng gobyerno. Kahit na may batas na ito, pero yung tunay na pagkilala, pagrespeto, bilang kami, bilang mga yun dapat sana, ano? Yung dapat ginawa ng batas na ito, bagkos ay wala namang matingkad na pagbabago. Kung sa hanay nga ng Cordillera People's Alliance ay may ginawa siya noon na pag-evaluate sa implementasyon ng batas na IPRA at nakita natin na mas naging inutil yung batas na ito kasi maraming mga violations at lalong naging daan ang batas na ito para pasukin ng mga iba't ibang proyekto ang community ng indigenous people at hanggang sa ngayon ay hindi natutugunan yung mga hinaing problema at ano pa mang kalagayan ng mga IP communities. Nararamdam nga ba ng ating mga kapatid na indigenous people ang epekto ng IPRA? Para sa ating mga kapatid na atis na nakatira ngayon sa Montalban, hindi na nila nararamdaman ang pagkalinga na pinangako ng Estado sa kanila na inilahad sa IPRA. Hindi na rin nila nakikita ang kahalagahan ng National Commission on Indigenous People o NCIP. Ate kami, yan ang pangalan ng aming pagkakatutubo, yung ate. Ang tawag na ate doon sa Panay Island, sila ang may-ari ng Panay. Ngayon, ang tunay na katutubo, ang tunay na ate na sinasabi, pero ang aming tradisyon po, kasi sa akala namin, amin ang Panay Island. Kailangan lalakarin namin yan, maglalakad kami, tapos yan ang aming tradisyon, magtinta kami ng mga herbal na gamot. Kahit saan kami magpunta, walang papakialam sana sa amin. Yan ang amin nasa isip namin. Yan ang aming tradisyon na mga ita. Tapos, ang tunay na katutubo, nang huhuli ng mga bayawak doon sa bundok. Tapos yun ang kainin, mga pumusang, mga alamid. Yan sana ang amin, mga kinakain ba. Tapos, ang gusto namin sana, yung walang papakialam sa amin sa amin titirahan. Na malaya kami na nakatira sa isang lugar. At yung aming tradisyon, makahanap kami ng aming kakainin. Manahimik kami sa isang lugar na makatulog kami na walang makadisturbo. Yan ang gusto yan ang tunay na katutubo. Yung hindi ka tawagin na dito ka na sa lulan, dito ka na nakatira sa maraming tao. Yan ang ginano ng tunay. At proud kami na sabihin kami isa kaming katutubo. Kasi po, pinasahi kami sa ibang tao. Makatulad sa kay Adan at sa kakaiba. Kaya ang aming paraiso, yung aming bundok na tinitirahan, na walang makagalaw sa amin doon. Kasama namin yung aming mga anak. At yan ang amin kung magdasal kami sa aming Panginoon at tawagin namin yung aming Panginoon, tahimik yung aming pakiramdam ba. Na isa lang ang ginasigaw ng pagpanalangin mo, tawag mo. At kami, kung sakasakali man makatanim kami ng palay, pinapagdasal namin yan sa Panginoon namin. Iniikot yan, tapos tinatawag ang mga dyan sa kapaligiran. Yan ang tunay na katutubo. Walang pagbabago. Walang pagbabago nung i-implementar nila ang IPRA. Kasi dito na kami sa dito na nga si tatay mo nagseminar sa Buso-Buso. O
na-implementar nilang IPRA. Kung doon sana pa kami sa lugar na yun, na hindi pa kami kahit siguro na-implementar nila noong 1997 o 1995, hindi pa rin pumatok ang na yan, IPRA. Kasi nakuha na sa amin ng DNR ang lupa. Wala na. Kung ibabalik nila sa amin yung lupa na malaya kami doon magkilo, siguro okay pa rin. Si Nanay Lydia at Tatay Danilo ay matagal nang nakaalis sa Iloilo kung saan dati silang naninirahan. Dahil hindi na sila nakatira sa kinagisnan na lupa, iba na ang tiningin sa kanila ng NCIP. Imbis na kilalanin silang indigenous people, informal settlers na ang pagkakilanlan sa kanila dahil wala na raw sila sa kanilang tinubuang lupa o ang tinatawag na ancestral domain ng NCIP. Ipinapakita lamang nito ang isa sa mga kahinaan ng Indigenous Peoples' Rights Act. Merong IPRA mahirap na, di ba? Mag-opinionate kung sino yung indigenous peoples outside the law. Yan ang problema. Kasi meron tayong batas so na-frame ang definition ng indigenous peoples. Pero kung tingnan mo yung definition nila, napakasimple ganito lang. A group of people living in a territory who, insofar as their memory is concerned, have been living in that territory for the longest time. So yung sinasabi nila, who have always been there, meaning since time immemorial. Okay? So hindi na maalala, immemorial na yon. So the immemorial can be 4 generations, 5 generations, 6 generations, 7 generations, 20 generations. Okay, so the word immemorial there is very, very powerful, which is actually problematic. And it's not only used in law, it's used in history, it's used in political science. I don't know if anthropologists use it, but today, NGO workers use it. It's like a magic word, it's like a master concept, which is actually very problematic. So pag sabi mo, since time immemorial, na natin anong naging papel ng NCIP ay mas naging daan pa ito para mas lalo na ma-marginalize yung mga IP communities. Dahil kung titignan natin mula nung naitatag ito ay walang masyadong nagawa para iangat at para protektahan yung kalagayan o kaya yung komunidad ng mga IP communities. Yan yung dapat sana na mangyari, yung irespeto at i-recognize. Hindi lang simple na i-recognize. Kasi pag sinabi mong i-recognize, pwede mong i-recognize. Pero dapat ito kaakibat din ng pagkilala at ibigay yung talagang para sa mga indigenous people at sa kanilang komunidad. Iba't ibang panig, sari-saring mga saloobin. Kanya-kanyang interpretasyon sa mga isyong nakapalibot sa kanila. Sa atin, gayunpaman, ang mga IP pa rin ang direktang naapektuhan ng mga problemang ito. Sabihin man na ang sisi ay dapat ibato sa batas o sa institusyong may mandatong pangalagaan sila.